Bago tayo magsimula, shoutout muna para sa comment na ito. Maraming salamat kaninuno. Yan lamang. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Gambo. Nangyari ito sa lugar ng Samar. Dahan-dahan lang. Sige. Kailangan dahan-dahan lang ako. Baka tumakbo pa to eh. O di kaya magtago. Ayan. Malapit na ako. 1, 2, 3. Hoy, Gambo! Ayang ka na naman. Nasa taas ka na naman ng puno. Nanguhuli ka na naman ng gagambano. Ano ba naman yan, Adams? Tumakbo tuloy. Mahuhuli ko na yun eh. Pahihirapan mo pa akong magabol. Mamaya malaglag ako dito sa puno eh. Bakit ba kasi ang hilig mo sa mga gagamba na yan? Tigil mo na yan. Halika dito. Meron akong dalang tinapay. Kumain na lang muna tayo. Lalabas din yan mamaya. Balikan mo na lang. Ay. Teka. Sandali. Bababa na ako. Grabe. Ang galing mong bumaba ng puno ah. Sanay na sanay ka na. Ang bilis oh. Gusto ko sanang maging ganyan eh. Kaso, hindi kaya ng katawan ko. Kung ako kasi, mahilig sa gagamba. Ikaw naman mahilig sa pagkain. Kaya ka lumalaki eh. Try mo kasing magbawas ng kain. O di kaya, mag-ehersisyo ka naman. Ay nako, Gambo. Kung ikaw, mahilig sa gagamba, mahilig naman ako sa aso. 'Di ba? May mga asong hindi nang hahabol? Oh, ano namang koneksyon nun? Anong koneksyon nun sa hilig mo sa pagkain? Matalino kasi yung ibang aso. Iniisip nila, kapag tumakbo sila, o di kaya naman ng habol ng tao, gagamit sila ng enerhiya. E di syempre, mapapagod sila. Matutunaw yung kinain nila. Sayang lang, di ba? Ganon din sa akin. Kapag nag-ehersisyo ko, sayang lang ang lahat ng kinain ko. Kasi matutunaw. O, di ba? Ang talino ko. Sabi ko naman sa iyo eh. Walang iya. Ginamit mo pa talaga yung mga aso ah. Para lang makalusot sa pagkain mo. Pambihira ka talaga, Adams. Idol. Siyempre no? Kahit sino naman siguro. Gagawa at gagawa ng paraan para mapagtakpan yung mga hilig nating gawin, di ba? Sige nga, ikaw ba? Bakit ka nanguhuli ng gagamba? Wala ka namang mapapala dyan ah. Madidisgrasya ka pa. Pag nalaglag ka sa puno. Ano ka ba? Mahal kaya ang bentahan ng mga gagamba? Yung mama, si Manong, yung palaging napunta doon sa parke? Nangungulekta yun ng gagamba. Pinanglalaban niya daw. Sa kanya ko binibenta yung mga nauhuli ko. Pero, sabi ko din sa kanya, gusto kong sumama sa lugar ng labanan. Gusto kong sumali eh. Sabi niya kasi, malakihan daw yung pusta doon. Kaya ngayon,
paulit-ulit akong naghahanap ng magandang lahi ng gagamba para hindi ako matalo pagdating doon. Saka, para meron din akong ibenta sa kanya. Kapag wala akong nahuling gagamba, wala akong pera. Wala akong pambili ng pagkain. Hindi naman ako kagaya mo eh. Maraming pambili. Buti nga, binibigyan mo ako palagi ng pagkain. Kaya nakakatawid sa pang-araw-araw. Oo nga no. Pero, buti hindi ka nahihirapan. Ako? Parang, hindi ko kaya na wala yung magulang ko. Parang hindi ko kaya na walang kasama sa bahay. Buti nasanay ka na ng wala yung mga magulang mo. Ikaw na lang mag-isa eh. Wala eh. Ganun talaga. Maagang kinuha yung nanay at tatay ko. Wala naman akong magagawa sa bagay na yon. Pero, feeling ko, parte naman kasi sa buhay ng tao, yung kaya nating sumabay sa daloy kung saan man tayo dalhin ng tadhana. Kaya iyan, nakakasurvive ako. Isa pa dyan, dagdag sa dahilan ko kung bakit ako nanguhuli ng gagamba, yun na lang kasi yung natitirang alaala ng tatay ko. Siya kasi yung nagturo sa akin kung paano makakuha ng gagamba. Sabay kaming nanghuhuli noon doon sa gubat. Kaya hanggang ngayon, ayokong tanggalin sa sistema ko yon. Maging ang nanay ko noon, tuwang-tuwa kapag pinaglalaban namin ng tatay yung mga nauhuling gagamba. Yung pala yun, Gambo. Pasensya ka na ha. Hindi ko naman alam na ganyan pala kalalim yung pinanghuhugutan mo. Sabagay, ilang buwan pa lang tayong magkaibigan eh. Hayaan mo, kapag meron akong nakitang gagamba, tuturo ko sa'yo. Ay, oo, meron malapit sa amin. Gambo, sobrang laki nun. Malapit dun sa poste ng kuryente, mahaba yung galabay nun eh. Tapos dilaw yung likod. Gagambang hari ba yun? O gagambang poste? O kuryente? Nako Adams, wala yun. Hindi lumalaban yung mga ganong gagamba. Hindi natin magagamit at mabebenta yun. Masasayang lang yung panahon natin. Nagkakilala si Gambo at Adams. Doon kasi sa lugar nila, maraming palaro. Kasali si Adams sa pabilisan at paramihan ng makakain sa loob lamang ng 5 minuto. Iba't ibang pagkain ang ibinibigay sa mga kalahok. Nariyan yung lechon, menudo, Shanghai, inihaw na manok, at sandamakmak na kanin. Simple lang naman ang mechanics ng laro. Kung sinong pinakakonting pagkain ang matitira, siya ang mananalo. Maniwala kayo sa hindi. Si Adams ang kampyon sa lugar nila pagdating sa kainan. Paano ba naman kasi? Yung 5 minuto na ibinigay sa kanila, sobra-sobra pa para kay Adams. Halos 3 minuto pa lang, naubos niya na yung lahat ng pagkain. Habang yung ibang kalahok naman, nasa kalahati pa lang. Matapos naman nung palaro, nakita ni Gambo si Adams sa gilid. Hirap na hirap huminga. Paano ba naman kasi? Hindi man lang uminom ng tubig. Halos maging violet na daw yung mukha ni Adams ng mga oras na yon.
Kaya naman dali-dali nang kumuha ng maiinom si Gambo at ibinigay kay Adams. Kung wala si Gambo doon, malamang wala na siyang buhay ngayon. Kaya magmula ng araw na yon, sobrang naging malapit si Adams kay Gambo. Wala kasing masyadong kaibigan si Adams. Gawa ng palaging nabubuli dahil sa itsura niya. Si Gambo naman, walang pake sa ganun. Hindi kasi siya yung tipo ng tao na nang aasar dahil lang sa pisikal na anyo. Ang mahalaga para sa kanya ay yung kalooban. Nakita niya rin kasi kay Adams na mabuti itong tao. Kaya madali lang sila nagkapalagayan ng loob. Anong oras na? Dadating pa ba yung lalaking sinasabi mo? Si Manong? Magdidilim na eh. Wala pa rin siya. Baka hindi na pupunta yun. Sinasayang lang yata natin yung oras natin dito eh. Dadating yun. Bukas na daw yung laban niya eh. Wala na yung gagamba. Kaya nga minamadali niya ako eh. Para meron siyang panglaban bukas. Ay, ang tugal naman kasi. Sana doon na lang tayo nag-antay sa barbecue ano. Lang naman sa tapat oh. Ito talaga oh. Gutom ka na naman. O sige, mamaya lilibre na lang kita. Ay, yun na pala oh. Sabi ko sa'yo, dadating yan si Manong eh. Oh, Gambo. Dala mo ba? Marami yan ha. Malaki ang pustahan bukas eh. Ayaw kong matalo. Kaya dapat marami tayong bala pagdating doon. Oo, Manong. 3 box po ito. Tig-4 po yung laman. Saka, Manong, pwede na po ba akong sumama bukas? Sama na po ako. Hindi na lang po ako lalaban kapag nagkatapat tayo. Pwede ka namang sumama. Ayos yun. Para makita mo din yung lugar. Saka, hindi mo ako makakatapat doon. Maraming tao doon sa lugar. Tapos, kanya-kanya sila ng laban. Kung sinong magyaya sa'yo, yon ang kalabanin mo. Pag natalo, kunin mo yung pusta nila. Tapos, hanap ka uli ng bagong kalaban. Ganun lang. Oh, pareho naman ang presyo to, di ba? Ayan ha, dinagdagan ko pa yan. Para meron kang pangpusta bukas. Susunduin kita dito. Bukas ng umaga. 7:00 ha? Pwede po ba akong sumama? Pupusta din po ako. Baka manalo eh. Sayang naman. Pangdagdag pagkain din yun. Kaibigan mo ba to, Gambo? Sige, sama ka lang. Basta 7:00 ha? Kapag wala kayo dito ng 7:00, iiwan ko kayo. Sige, mauuna na ako. Kita na lang tayo dito bukas. Sige, Manong. Ingat ka po. Maraming salamat. Uy, sigurado ka? Ibinenta mo na yung gagamba mo ah. Anong panlalaban mo bukas? Hindi ah. Meron pa akong isang box dito. Tinira ko yung magagandang lahi sa akin. Ito yung mahirap kunin eh. Saka talagang malalakas. Yung binenta ko sa kanya, walang dating yun kapag nilaban dito. Ayos ah! Idol! Uy, baka nakakalimutan mo. Ililibre mo ko ng barbecue, di ba? Kala mo makakatakas ka, ha? Basta pagkain talaga.
Ang talas ng memorya mo. Sige, orderin mo yung gusto mo. Habang kumakain sila ng barbecue, kamuntikang malaglag ni Gambo yung hawak niyang pagkain. At dahil sa taranta, naihagis niya yung box ng gagamba. Nagmadali siya para kunin yun pero nagulat siya kasi merong taong tumakbo papalapit doon sa box. Mabilis yung pagkilos nun. Merong suot na belo habang nakatalikod sa kanya. Nung sinilip naman ni Gambo, una niyang nakita yung kamay. Medyo maitim daw yun. Lalong-lalo na yung kuko. Tapos, parang matanda daw. Nanginginig yung kamay habang hawak-hawak yung box ng gagamba. Mawalang galang na ho. Akin po yung hawak niyong box. Baka pwede ko pong kunin. Bigla daw yun nagtakip ng belo sa muka. Kalahating muka at isang mata lang ang kita. Yung itsura daw nung pisngi. Merong mga balahibo. Tapos yung mata, kakaiba. Doon sa kulay puti na parte ng mata, merong halong berde. Pasensya ka na. Baka kasi mapahamak yung nasa loob. Mahilig ka pala sa gagamba? Opo, mahilig po ako. Bakit po? Wala naman. Ingatan mo sila, ha? Kayo din ho ba? Mahilig po sa gagamba? Kapag kailangan mo pa ng mga gagamba, lumapit ka lang sa akin. Huwag kang magtatalawang isip. Ganun po ba? Maganda po yan. Saan po ba kayo nakatira? Para pupuntahan ko na lang po kayo. Basta, isipin mo lang ako. Darating na ako. Hoy! Gambo! Ano bang ginagawa mo dyan? Bakit ka tulala? Halika na dito! Kumain na tayo! Pagbalik ng tingin ni Gambo, wala na yung kausap niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Oh, pagkain mo. Hindi meron kasi akong... wala. Teka, ilan na ba yung nakain mo? 7 barbecue. Saka 2 isaw. 1 ulo. Bakit? Saka 1 hotdog pa pala. Tapos 2 dugo. Ha? Saglit lang akong nawala Ang dami mo nang nakain. Ano ba't naturingan ako? Nakampyon ng kainan dito sa lugar natin kung hindi ako ganun. The best ka talaga, boy. Napakalupit mo. Kinabukasan ng araw na yon, 6:30 pa lang, naroon na si Gambo at Adam sa parke. Ang aga naman natin. Pero okay lang. At least, nakabili ko ng paborito kong pandesal. Solve! Natawa ako dun
Solve. Grabe ka talaga sa pagkain, Adams. Lupit mo. Maya-maya pa, biglang humangin ng malakas. Yung direksyon nun, sa gilid ng simbahan, malapit doon sa parke. Nakaramdam si Gambo ng paa ng gagamba na gumagapang sa batok niya. Nang mapalingon naman sa gilid ng simbahan, kitang-kita niya yung nakabelo. Nakatakip yung muka at mata lang ang kita. Tumingin ito ng saglit sa kanya at biglang nawala. Adams, nakita mo yun? Hoy! Andito na yung kaibigan mo, oh. Si Manong. Aba, ang aga nyo ah. Handa na ba kayo? Ikaw, Gambo, unang beses mo palang lalaban sa pustahan. Huwag kang kakabahan ha. Mararamdaman nyo ng gagamba mo. Sige ka, matatalo ka. Tara na, alis na tayo. Isang jeep lang ang sasakyan natin. Mga 30 minutos, naroon na tayo. Pagbaba nila ng jeep, naglakad pa sila papasok ng gubat. Medyo malayo-layong lakaran ang ginawa nila. Ayon kasi kay Manong, bawal ang pustahan. Parang sabong lang daw ng manok yung laban ng gagamba. Kaya ginagawa nilang pataguyon. Pagkarating naman nila sa mismong lugar, maraming tao ang nakita nila. Meron itong kanya-kanyang pwesto. Iba't ibang sigawan din ang maririnig mo doon. Lahat ng yon pumapatungkol doon sa laban ng gagamba. Animoy, mga batang naglalaro. Lahat ayaw magpatalo. At sabik na dumoble ang kanilang pusta. Habang palinga-linga naman sila ng tingin, nakaramdam na naman si Gambo ng paglakad sa kanyang batok na para bang galing sa paa ng gagamba. Napalingon siya sa bandang kanan at nasulyapan niya yung nakabelo. Palakad-lakad yun sa maraming tao. Sinubukang sundan ni Gambo pero kapag lalapitan niya, patuloy lang yun sa paglalakad at natatakpan ng maraming tao. Maya-maya pa, bigla na lang huminto yung nakabelo. Dahan-dahan nilapitan yun ni Gambo. Hanggang sa... Hoy! Ano ka ba naman? Saan-saan ka nagpupunta? Halika na dito! Nagsisimula na si Manong makipagpustahan doon. Unang gagamba na sinabak ni Manong, talo ka agad. Sinundan niya pa yon ng iba pa niyang hawak na gagamba pero walang nanalo. Nako, Gambo! Mahina pala yung binenta mo sa akin eh. Ano ba naman yan? Talo ka agad tayo. Oh, ikaw naman ang lalaban ha? Oy, tol! Ito naman ang lalaban. Itong kasama ko. Pagbukas ni Gambo nung box niya ng gagamba, nagtataka siya kasi isa na lang yung laman nun. Tapos, ang payat-payat pa.
Etong si Manong naman, nagbigay na kaagad ng pusta doon sa tagahawak. Manong, sandali lang. Mali ata yung nalagay kong gagamba eh. Tignan mo, ang payat nito. Nako, hindi pwede yan. Kapag nagsabi ka na nalalaban ka, wala nang atrasan yun. Saka, nabigay ko na yung pusta ko doon eh. Wala na tayong magagawa. Okay na yan. Tayaan mo na lang. Dagdagan mo na lang ng pusta ko doon. Wala namang nagawa si Gambo matapos nun. Nagdadalawang isip man. Nagpatuloy pa rin siya sa laban. Nako, Totoy! Ang liit ng gagamba mo! Saka ang payat-payat! Pinapakain mo ba yan? Hindi tatagal yung gagamba mo sa gagamba ko. Masasayang lang yung pira mo. Saksing buhay sila dito. Kitang-kita ng dalawang mga mata nila. Paglagay pa lang ni Gambo ng gagamba, pinaluputan kaagad ng sapot yung kalaban nang walang kahirap-hirap. Oh, ano tol? Ayan! Nauna kasi yung yabang. Oh, nasuputan kaagad yung alaga mo. Swerte ka. Hindi pa sinipsip yung dugo. Hindi pa pinatay. Sa amin na yan ha. Wala nang bawian. Talo na yan eh. Hindi. Pwede pa yan. Dudublihin ko yung pusta. Tanggalin ko lang yung sapot. Nakatsamba lang yung alaga mo, Tutoy. Ganon pa rin ang nangyari sa ikalawang laban. Walang kahirap-hirap na sinuputan ng gagamba ni Gambo yung kalaban. Pero sa oras na ito, sinipsip na yung dugo. Panalo sila ng 3,000. Hindi na masama sa unang beses ng paglaban. Gambo, huwag mo nang labanan yung susunod. Busog na yung gagamba mo. Bumalik na lang tayo sa susunod na araw. Paniguradong maraming magyayaya sa'yo na makipaglaban. Ayos na yan. Panalo naman na eh. Kaagad namang sinunod ni Gambo yung payo ni Manong sa kanya. Bago sila tuluyang umuwi, nang libre muna si Gambo ng pagkain. Tuwang-tuwa si Adams kasi kahit anong gusto niya, pwedeng orderin. Maging si Manong masaya din. Natalo man yung mga gagamba niya. Nakabawi naman ang pusta. Saan mo ba nakuha yung sayo, Gambo? Ikaw ha? May hina yung binenta mo sa akin. Tinago mo sa'yo yung malakas. Hindi naman nakapagsalita si Gambo kasi doon lang din niya naalala na hindi naman niya nahuli yung gagamba na yun. Ang alam niya, 4 na gagamba yung nasa box. Tapos malalaki at malulusog. Wala siyang nakuhang gagambang payat. Kaya takang-taka siya kung paano yun napunta doon. Hanggang sa pag-uwi nila, hindi pa rin lubos maisip ni Gambo kung saan nanggaling yung alaga niya. Hanggang sa bigla na lang pumasok sa kanyang isipan yung nakita niyang nakabelo. Ang nasa isip niya, baka nagkapalit sila ng alaga kasi mahilig din yun sa gagamba. Ibabalik niya dapat yung gagamba. Kasi ang sabi sa kanya,
Isipin niya lang daw yung nakabelo kapag gusto niyang makita. Kaya kinabukasan ng araw na yon, kaagad nagturo si Gambo doon sa parke, malapit sa simbahan. Hindi niya alam kung paano niya makikita yung nakabelo. Palinga-linga siya sa buong paligid. Tumagal ang halos 15 minutos. Wala namang dumating. Kaya nagpasya na lang siyang umuwi. Paulit-ulit niyang tinitignan yung gagamba doon sa box. Maya-maya pa, biglang tumalon yung gagamba. Napakabilis daw ng paggalaw nun. Unang beses niyang makakita ng ganong klaseng gagamba. Pumunta yon sa ilalim ng kama niya. Nagmamadali naman siyang dinakma yon. Pero laking gulat niya kasi ramdam niya na mas malaki pa sa kamay niya yung hinawakan niya. Dali-daling hinila ni Gambo yung kamay niya. Saksing buhay siya doon. Isang alakdan yung hawak-hawak niya. Biglang sinipit nung alakdan yung kamay ni Gambo at pilit binubutas. Hanggang sa... Hoy, Gambo! Ano bang nangyayari sa'yo? Malayo pa ako. Naririnig ko na yung boses mo. Sigaw ka ng sigaw. Napatakbo tuloy ako. Buti na lang bukas yung pintuan mo. Adams, yung gagamba nakawala. Sa ilalim ng kama ko, merong alakdan. Malaki yun. Binubutas pa nga yung kamay ko eh. Tapos pumasok sa loob. Ano bang sinasabi mo dyan? Eto yung box ng gagamba mo, oh. Nasa harapan mo. Ayan, oh. Oh, teka. Bubuksan ko. Ayan. Nasa loob yung gagamba mo. Nananaginip ka lang. Naku ba naman, oh. Masyado ka atang natuwa sa panalo mo, eh. Hindi. Adams, parang totoo talaga eh. Naramdaman ko. Binubutas yung kamay ko. Ang sakit nga eh. Wala yan. Masyado ka lang nag-iisip. Pero teka, nga pala, nakita ko si Manong kanina. Bukas daw uli ng maaga, magkita doon tayo sa parke. Pupunta uli tayo sa labanan ng gagamba. Pupusta na lang daw siya sa alaga mo. Kinabukasan ng araw na yon, sa lugar ng labanan ng gagamba, sunod-sunod na panalo ang nakuha ni Gambo. 10 ang lumaban sa alaga niya pero ni isa walang tumagal. Umabot na din sa punto na si Manong na ang namahala doon sa pustahan. Kasi hindi talaga sila natatalo. Kaya gumawa na ng pakulo si Manong. Para mas malaki ang kitain nila, magbabayad yung mga sasali ng 500 bilang registration fee. Lahat ng kalahok maglalaban-laban. At kung kay ninong alaga ang matira hanggang dulo, yon ang makakalaban ng alaga ni Gambo. Halos tumagal din ng 1 linggo yung labanan. Malaki na rin ang kinita nila kasi bukod sa 500, pwede pang pumusta sa mismong laban at meron silang komisyon doon. Oh, paano ba yan, Gambo? Bukas na ang laban ng alaga mo. Siguraduhin mong
Nasa kondisyon yan, ha? Mahirap na. Malaki yung pusta. Kita na lang tayo bukas. Uuwi na ako. Magpahinga ka rin. Habang naglalakad naman pa uwi, tahimik lang si Adams kasi sa mga araw na nagdaan, kitang-kita niya din yung pagbago ng ugali ng kaibigan niya. Parang nagiging madahas. Tapos, palaging gigil. Tuwang-tuwa kapag merong namamatay na gagamba. Tapos paminsan pa nga, kapag merong nasasaktan, tuwang-tuwa din itong si Gambo. Yung mga natatalo, yung umuuwi ng malungkot, yun ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Adams, ipapamukha ko doon sa kalaban natin bukas na mahina yung alaga niya. Kahit marami pang natalo, magagaya siya sa mga natalo nung nakaraan. Ang sarap kaya nilang pagtawanan. Lalo na kapag nangingisay yung alaga nila. Kapag nalalason, nakakatawa kaya yun. Yung mukha nung amo, parang sila pa yung nalason eh. Gambo? Huwag mo sanang masamain, ha? Di ba parang hindi na maganda yung ganyan? Okay naman na yun eh. Talo na sila. Huwag na nating pagtawanan. Kawawa din kasi eh. Bakit naman? Nakakatuwa kaya sila? Ang sarap kaya? Maihina kasi sila. Lalong-lalo na yung alaga. Kaya ang sarap pagtawanan. Pasensya na, Gambo ah. Hindi talaga eh. Kasi ako din. Napagtatawanan ako dahil sa itsura ko noon. Ikaw nga lang yung naging kaibigan ko kasi iba ka sa lahat. Hindi ka nangahamak sa mga ganong bagay. Parang nagbabago ka na. Nalason din ata yung utak mo eh. Ha? Anong bago? Ikaw bahala ka. Wala ka namang magiging kaibigan bukod sa akin. Bahala ka. Pagtawanan ka uli ng mga tao. Buti nga pinapansin pa kita eh. Lakas naman ng loob mo. Ang lakas ng loob mo. Nasabihan ako ng ganyan. Sige na nga. Diyan ka na. Baboy. Uy! Gambo! Hindi naman sa ganon! Bo! Uy, sorry na! Hala! Sorry! Habang naglalakad naman mag-isa pa uwi si Gambo. Ang yabang naman ng mataba na yon. Kala niya kung sino siya. Ay. Ha? Teka. Ito yung nakabelo ah. Oy! Ikaw! Sandali. Ilang beses na kitang nakita. Ano bang pangalan mo? Saka, nagkapalit ata tayo ng gagamba. Sa'yo yata to eh. Humarap sa kanya yung nakabelo. Unang beses nakita ni Ambo yung itsura nun. Isang matandang babae. Yung dalawang mata, may halong kulay berde. Tapos yung mukha niya, merong maliliit na balahibo. Bakit? Ibabalik mo pa ba? Ibabalik mo ba sa akin yan? Eh mukha namang masaya ka na sa paggamit ng alaga ko, di ba? Oh, bakit hindi ka sumasagot dyan? Natatakot ka ba kasi nakita mo na yung itsura ko?
takot, bata. Wala kang dapat ikatakot. Ano? Ibabalik mo ba sa akin yan? Hindi ka nga sigurado eh. Kung gagamba ba talaga yan? Malay mo hindi. Pasensya na ho kayo. Pero, pwede ko po bang hiramin ito? Hanggang bukas lang. Kasi meron po akong paparating na laban eh. Ibabalik ko na lang po sa inyo pagkatapos ng laban. Ikaw ang bahala. Pero, lahat ng bagay merong kapalit. Kapag hindi mo sa akin binalik yan ngayon mismo, o sige, pagbibigyan kita. Iwan mo yan sa tapat ng simbahan bukas ng umaga. Huwag mong dadalhin doon sa laban. Pero kapag hindi mo binalik, yung bagay na kinahihiligan mo, magiging parte ng pagkatao mo. Kitang-kita ni Gambo na merong alakdan na gumapang sa leeg ng matanda. Hindi na siya nakapagsalita matapos nun. At dali-dali nang tumakbo papauwi. Hindi makapaniwala si Gambo sa nakita niya. Kasi yung itsura nung alakdan, parehong-pareho nung nasa panaginip niya. Kinabukasan naman ng araw na yon, wala masyadong tulog si Gambo. Masuri niyang pinag-isipan kung ano ang gagawin niya. Kung iiwan niya ba yung gagamba doon sa parke o hindi. Maagang dumating si Gambo doon. Wala pa si Adams at si Manong. Pero mas nangibabaw kay Gambo yung gigil na manalo. Yung pagkasabik na makitang nalulungkot yung kalaban. Yung tipong nawawalan ng pag-asa kasi talo. Hindi din dumating si Adams ng mga oras na yon. Silang dalawa lang ni Manong ang nagtungo doon sa labanan. Pero ang pinakamasaklap na nangyari, talo ang alaga ni Gambo. Takang-taka siya kasi sobrang bilis lang na nasaputan ng kanyang alaga. At dahil naawa sa kanya yung kalaban, isinoli na lang sa kanya yung gagamba niya. Tulala lang si Gambo sa nangyari. At ibinalik na lang sa lagayan ng box yung gagamba. Hanggang sa pag-uwi, hindi niya lubos maisip na natalo siya. Pagkarating naman sa bahay, doon lang siya nakapag-isip ng maayos. Kung kailan naman huling laban, doon mo ko pinahiya. Huli na yun eh. Tapos ibabalik na kita doon sa may-ari. Pero binigo mo ko. Napahiya ako sa maraming tao. Imbis na kalaban ko yung makita kong malungkot, saka nakakahiya, sa akin nangyari. Tama. Hindi na kita ibabalik. Papatayin na lang kita. Pagbukas ni Gambo ng box, tinanggal niya yung sapot na nakapalupot doon sa gagamba. Saksing buhay dito si Gambo. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya na hindi gagamba yung naroon, kundi isa ng alakdan. Dali-dali yung tumakbo sa braso niya at pumasok sa loob ng kanyang tenga. Halos mabaliw si Gambo sa nangyari. Pilit niyang inaalis yung alakdan pero wala.
Hindi niya mapalabas yun. Sinubukan niyang pausukan yung tenga niya. Ilang saglit naman matapos nun, merong lumabas na itim na tinta. Ang buong akala niya, tapos na ang lahat. Ang buong akala niya ligtas na siya, pero kinabukasan ng araw na yon, Gambo! 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 Andiyan ka ba sa loob? Gusto ko sanang mangingi ng pasensya sa mga nasabi ko nung nakaraan. Hindi ko sinasadya. pagbukas ng pintuan ni Gambo, hindi nakapagsalita si Adams sa nakita niya. Ayos lang yun, pre. Ako din pala, Adams. Pasensya ka na. Hindi ko din nakontrol yung sarili ko eh. Pero wag ka mag-alala. Ayos na ako ngayon. Wala na pala yung gagamba sa akin. Oh! Bakit hindi ka makapagsalita dyan, Adams? Meron bang problema? Hoy, Adams. Para kang nakakita ng maligno ah. Hala, Hoy! Dams! Ano kasi pre? Yung mukha mo. Saka yung mata mo. Tumingin ka na ba sa salamin? Ha? Bakit? Anong meron sa mukha ko? Hinawakan ni Gambo yung mukha niya. Pagdampi ng kamay niya, ramdam na ramdam niya yung balahibo. Dali-dali siyang tumakbo sa salamin para tignan yon. Hala! Anong nangyari sa mukha ko? Ano to? Bakit ayaw matanggal? Yung mata ko, bakit ganyan? Adams! Adams! Tulungan mo ko! Ayaw matanggal oh! Bakit ganito? Yung matandang babae, siya yung may kasalanan nito. Adams, hanapin mo siya. Hanapin mo yung matanda. Hindi alam ni Adams kung ano ang gagawin niya ng mga oras na ito. Nandidiri man siya sa itsura ng kaibigan niya. Niyakap niya na lang ito ng mahigpit hanggang sa kumalma. Nakailang balik din si Manong sa bahay ni Gambo. Pero si Adams na lang palagi ang humaharap sa kanya. Hindi niya iniwan si Gambo ng maraming araw. Umuuwi man siya, saglitan lang. Inalalayan niya kasi talaga yung kaibigan niya. Natatakot din kasi siya. Kasi baka kung anong gawin ni Gambo sa sarili niya. Halos 1 taon ang lumipas. Hindi lumalabas ng bahay si Gambo. Hanggang isang araw. Alam mo, Gambo, naiintindihan kita kung bakit ayaw mong lumabas. Mukha man magkaiba yung problema natin noon, pero ganyan-ganyan din yung naramdaman ko. Yung nilalait ako dahil sa katabaan ko. Ayaw ko na ding lumabas nun eh. Kasi kapag lalabas ako, walang hanggang panglalait yung naririnig at mararamdaman mo. At ang pinakamasakit na panlalait, yung walang tunog. Yung galing sa tingin, yung tipong hindi man sila nagsasalita,
pero halos ilubog ka nila sa lupa. Sa titig nila. Rinig na rinig mo yung mensahe sa utak mo. Punong-puno ng panglalait. Pero alam mo, Gambo, nagbago yun lahat. Magmula nung naging kaibigan kita. Ikaw yung nagturo sa akin na hindi mahalaga ang pisikal na itsura. Ang mahalaga, pangloob, ugali, kabutihan, at pagmamahal sa ibang tao. Meron ka ng lahat ng yun, Gambo. Kaya nga maraming salamat sa iyo eh. Huwag ka din mag-alala kasi sasamahan kita kahit saan tayo magpunta. Huwag kang mahiya, Gambo. Huwag mong sayangin yung buhay mo dito sa loob ng bahay. Hindi mahalaga ang panglabas dahil ginto ang puso't isipan mo. Magmula ng araw na yon, unti-unti nang natanggap ni Gambo yung itsura niya. Sa una mahirap. Kasi ang weirdo eh. Isipin mo ba naman? Merong balahibo at kulay berde yung mata mo. Pero dahil meron siyang butihing kaibigan, nalagpasan niya yung pagsubok. Kahit nagbago pa yung itsura niya at naging kagaya ng isang alakdan. Ang tanong para sa video na ito, mga kaninuno, medyo mahirap. Sa gagamba umikot ang istorya. Pero, bakit alakdan ang sinabi ko sa dulo? Makikita nyo yung sagot kung pinakinggan nyong maigi yung kwento. Lalong-lalo na yung part na nakausap ni Gambo yung matanda. Mga bagay na pwede nating matutunan sa kwento. 3 bagay: kabutihan, ganid, at pagbalik ng mabuting gawi. Una kasi, nagpakita ng magandang bagay si Gambo para kay Adams. Kaya naman, nabuo yung pagkakaibigan nila. Kaso nga lang, dahil sa kalakasan, dahil sa pera, dahil sa kasikatan, naging ganid si Gambo eh. Hindi niya nakontrol yung sarili niya. Bagay na nangyayari sa natural na mundo. Kapag nagkaroon tayo ng kapangyarihan, kasikatan, pera, kapag nakakaangat tayo sa ibang tao, nag-e-enjoy tayo masyado. Nakakalimutan nating maging sensitive sa iba, sa nararamdaman ng iba. Maging yung mga naging mabuting kaibigan natin, nagbabago yung pagtrato natin sa kanila dahil sa ligaya na natatamasa natin. Pero, yun nga lang. Lahat ng bagay, merong kapalit. Yun nga, ang sabi nung matanda sa kanya. Pero, sa pangatlong bagay, pagbalik ng mabuting gawi. Mabuti na lang, nariyan si Adams para sa kanya. Kasi feeling ko, kung wala yung kaibigan niyang si Adams, baka nagpakamatay na itong si Gambo. Sipin niyo ba naman, maging ganon yung itsura niyo? Pero, moral lesson talaga. Mga kaninuno, sana pag meron tayong nakikita na hindi maayos na itsura sa paningin ninyo o sa paningin ng standard ng lipunan, huwag natin hamakin. Hindi natin alam yung hirap na pinagdadaanan nila. Palagi nating subukan na ilagay yung paa natin sa sapatos nila bago natin ibuka yung bibig natin, bago tayo manglait. Kung kaya, sana words of encouragement ang ibigay natin sa kanila. Malaking tulong yon. Yun lamang, mga kaninuno. Naway na gustuhan ninyo ang ating istorya. Pasensya na kung medyo mahaba.
Ayaw ko kasing nabibitin kayo. Pero para sa susunod na kwento, abangan. Ang kalando, ang paglalakbay ni Mark. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arugante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa mga comments na ito.